Magandang araw sa lahat ng kababayan ko sa Pilipinas. Lalong-lalo na sa mga kabataan at maging sa mga OFWs, no? Mga kabataan na magiging botante sa 2028. So make it sure na kapag-register na o mag-register na before October 2027. Okay? Kasi yung October 2027, yan po yung deadline ng registration ng mga candidates. So bago mag-deadline, bago ang eleksyon sa 2028, dapat nakapag-register na ang lahat, yung mag-transfer at yung mga bagong botante. At sa mga OFWs na nasa abroad pero nanonood para sa kinabukasan ng Pilipinas, ako si Lan, no, from the hashtag Walk with Lan YouTube channel. By the way, sorry po ha. By the way, ano na po tayo, no? Kasi nag-start po tong channel na ito April 2020. Ayan, mga panahon ng pandemic na panahon ng mga kawala no, parang walang future na kaya nag-YouTube tayo, no? So 2 days na lang mga kaibigan, mag-aano na tayo, mag-aanim na taon na tayo dito sa ating YouTube channel. Okay? So yung sa YouTube channel naka 21 mag 21,000 subscribers na tayo. Maraming salamat po, no? O diretsahan na tayo ha. Sino ba ang presidente mo sa 2028 elections? Ang sagot ko, sa akin lang ha, sa akin lang. No? Hindi ko sinasagot yung gusto nyo, pero yung sa akin lang, si Vice President Sara Zimmerman Duterte. Yan. Pero hindi lang yan basta opinion ha. Sa video na ito, tatalakayin natin ng kritikal ang mga posibleng kalaban. Si Leni Robredo, Raffy Tulfo, Rizzo Ontiveros, at ilan pang nababanggit na pangalan. Fact-based comparison, walang kinikilingan, pero may tapang at witty observations. Stay until the end para sa buong picture. Okay. Ito mga kaibigan. Ngayon tara na. Okay? Ano po, sorry bakit nga po natin gusto si Vice President Sara Zimmerman Duterte? Kasi dati pong naging Vice Mayor yan ng Davao City. Naging Mayor ng Davao City at naging DepEd Secretary po yan. And in terms of governance, especially in Davao, talaga namang super duper ano siya, no? Talagang excellent. Kumbaga, in terms of governance locally. And napatunayan natin as Vice President, kaya niya pong dalhin yan sa national as a President of the Republic of the Philippines. Okay? Tapos nakita rin natin yung crime reduction dyan sa Davao City. In terms of infrastructure, ang ganda po ng Davao City. Sana mapuntahan natin, no? Ako, nakapunta na po ako dyan 3 beses po. Kaya nasasabi ko sa inyo na in terms of peace-loving city, talagang ang Davao City po ay napakaganda, no? Ayun, infrastructure din. No nonsense style as Vice President. Kita nyo naman, yung mga libreng sakay na yan, ipagpatuloy niya from the President Rodrigo Roa Duterte legacy. Yung mga infrastructure din, di ba? At saka yung mga, gustong-gusto ko yung ini-encourage niya yung mga high school students or high school students na pwedeng maging vice president, no? So, namimili siya, nakalimang ano na siya 5 estudyante. Sinasama niya yung mga yon going to yung state visit niya as vice president and DepEd secretary. Pero parang nahinto yun, ano? Tapos yung pag may mga incident, no? Talagang siya po yung nangunguna, yung mga typhoon, di ba? Mga ganun po, no? Talagang magaling po. Magaling talaga siya. Bata pa naman eh. Wala pang magsi-50 anyos pa lang yata yan eh, no? O parang ganun, no? O 51 if I'm not mistaken. So kayang-kaya po niya talaga bilang Vice President. Ngayon, tara nasa critical na bahagi na hinihintay ninyo ang paghahambing sa iba't ibang mga posibleng kandidato para sa 2028. Intellectual lang tayo rito fact-based at walang personal na atake. Pero titignan natin ang track record at kung ano ang ibig sabihin para sa kabataan at OFWs. Una, si dating Vice President Leni Robredo. Binoto niyo po ba yan noong 2022? Talunan po yan Number 2 lang siya kay Bongbong Marcos. Okay? Tayo po bilang sinuportahan po kasi natin si BBM at Sara Duterte, no?
nung panahon na 2022, Unity. Talagang thousands po ang ating na-convert, no? Sa Bicolandia, marami po kasi tayong kaibigan diyan, no, sa Bicol, no? Na-convert po natin from Lenny Robredo to BBM. 'Yun. Totoo 'yan, ha. May strong support siya sa urban middle class at liberal sector. Siyempre, pag sinabing Lenny Robredo, no, parang malinis, no? Pero critical tayo, ha. Sa 2022 elections, kahit malakas ang campaign, hindi sapat ang nationwide appeal, lalo na sa Mindanao at Visayas. Ang tanong ng marami, may bagong vision ba siya para sa ekonomiya at seguridad? Ayan, mayor siya ng Naga City. Sana tapusin na lang niya bilang mayor ng Naga City. O paulit-ulit na narrative, mas malinis kami. Parang ganun ang datingan dati, di ba? Mas malinis kami, kung hindi kayo sumuporta, marumi kayo. Ayan. Para sa mga OFWs, ang kanyang focus sa human rights ay maganda. Pero paano naman ang practical protection ng remittances at jobs abroad? Si Sara naman, may Duterte legacy na strong bilateral ties at pro-OFW initiatives na patuloy niyang ipinaglalaban. Si Lenny, mga kaibigan, ay parang wine, sophisticated para sa ilang grupo. Pero hindi lahat ng Pilipino ay handa sa lasa. Si Sara, parang tapsilog, masarap sa karamihan, accessible at nagbibigay ng lakas para sa araw-araw na laban. Okay, susunod, si Senador Raffy Tulfo. Sobrang sikat siya dahil sa public service orientation at tough on crime, pro-masa image. Maraming kabataan at OFWs ang nakaka-relate sa kanyang no-nonsense approach sa ayuda at complaints. Fact tayo, high trust ratings siya sa surveys dahil sa media presence. Kaya naman, yung mga YouTuber, ay yung mga followers, subscribers po ni Senador Raffy Tulfo, baka naman. Pero critical na tanong, may executive experience ba siya sa pagpapatakbo sa buong bansa? Ang tanong, wala. Mayor o governor level governance? Wala. Si Sara ay former mayor ng Davao at current vice president ng Republika ng Pilipinas. Proven sa actual administration. Si Raffy ay mahusay sa paglutas ng individual cases, pero ang pagiging presidente ay hindi lang about viral moments. It's about long-term policy at national security. Para sa mga kabataan, siya ay entertaining, pero si Sara ay may structured vision para sa education at jobs. Another name na nababanggit, si Senador Risa Hontiveros. Strong voice siya sa opposition, human rights, at progressive issues. Intellectual siya, at maraming kabataan ang sumusuporta sa kanyang advocacy. Pero sa national polls, limitado pa ang kanyang reach kumpara sa nationwide machinery at base ni Sara Zimmerman Duterte. Critical point tayo dito, mga kaibigan, sa isang bansa na nahaharap sa geopolitical tensions sa West Philippine Sea at economic recovery. Kailangan ba natin ng pure opposition, voice, o isang leader na may executive experience at broad appeal? Si Sara ang may blend ng strong leadership at people-centric policies. May iba pang nababanggit tulad ni John Vic Remulla o iba pang names mula sa administration side. Pero ang pattern ay pareho. Marami ang magagaling sa kanilang field pero kulang sa proven national leadership track record na tulad ni Sara. Parang basketball game ito, no? Maraming magagaling na players pero si Sara ang may championship experience bilang mayor at vice president. Ang iba, promising rookies o bench players na kailangan pa ng coaching. Fact-based, surveys consistently show her leading or highly competitive dahil sa solid base sa Mindanao at Visayas. At growing youth support, hindi ito dynastic magic. Ito ay results-oriented governance na nakikita na ng tao. Okay. Ay, kahit may magagaling na kalaban, si Sara ang may practical solutions para sa inyo. Hindi lang salita. Napakagaling po niya talaga. Okay? Mga kaibigan, sa kabila ng magagaling na ibang kandidato, ang vision ni Sara Duterte ay ang pinaka-grounded. Safe nation, strong economy at tunay na pag-udlad na mararamdaman ng kabataan at OFWs. Hindi recycled promises, kundi continuation ng proven actions. At bago tayo magtapos,
Salamat sa lahat ng nanonood ng ilang mga minuto na ito. Okay? Kahit may mga ibang magagaling na pangalan tulad ni na Lenny, Rafi, at Risa, pati si John Vic. Ang conviction ko kay Sara Duterte, ang pinakamalakas na pagpipilian para sa 2028. Fact-based yan. Walang kinikilingan. Mga kababayan sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. 21,000 magto 21,000 subscribers na po tayo. Konti na lang. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Mabuhay!